Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. So yung reaction po ngayon ay dito ho sa part 2 nila Jonathan at kay Pinuno Ka-Business kasi nabitin ho tayo nung nakaraan ng araw yung itutuloy nga. So ito ngayon, pero bago ko ituloy, syempre maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo po sa amin lahat. New subscribers, silent viewers, mga hindi nag-skip ng ads, nagda-like, nagko-comment, nag-share sa aking mga ginagawang reaction. More blessings po sa inyo. Salamat po sa suporta. At tuloy po natin na suportahan ng ating Pinuno Ka-Business, Ka-Business Official, Papa Dins TV and Ka-Business Family, at yung mga kasamahan ko pong mga reactors, shout out, Miraculous TV, Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Flores Channel, Alminda Mix Vlog, MK Inday Okray, Katangay PLC, and Kamix Vlog. O ito na, part 2 na ho tayo. Nabitin talaga ko doon sa sa unang upload ni Pinuno nung bumalik siya, sila kasama yung mga kagwang, shout out kila Kagwang Inday Official, by Papaya Official, kay Kuya Buknoy Official. So yun, dahil sa nabitin talaga, ang sinabi doon nga ni Jonathan na hindi siya ang kusang pumunta doon kila Renji, kundi sinundo, kumbaga nauna si Renji, kinuha doon si Jonathan at isinama doon sa bahay nila para nga palabasin na si Jonathan ang nakahanap kung saan si Renji nakatira, sila LB. So na-vlog yun nila. Shout out sa inyo, 3 vlog ang ginawa nyo kay Jonathan na walang kaalam-alam si Pinuno Ka-Business. Sinira nyo yung plano niya, kasama ito si Buddy, magkakasama itong mga to pa sila mayroon pang isang hinagisan ng impormasyon, kaya napunta doon, na-vlog din si Jonathan talaga. Kaya salamat Pinuno Ka-Business dahil yung nagpakita ka na, pinunta mo na sila Jonathan para makat na yung mga paninira na to sa'yo. Kaya so malinaw na na talagang walang kaalam-alam ito si Pinuno na binablog na yung kanyang na-scout, yung kanyang beneficiary. So siyempre binalitaan na lang ng mga EMS na ito na nga yung nangyayari. Kaya kailangan umaksyon na si Pinuno. Ngayon, napag-alaman natin na pinuntahan nga ito si Myra, yung kaibigan ni Bong, yung kaibigan ni Jonathan. Alam pala ni Myra na kung ano yung plano ni Pinuno Ka-Business, na meron silang experiment kay Jonathan na ganun muna yung gawin para matuto. Tinuturuan nga ng leksyon. So ngayon, alam na natin. Kaya yung mga nangialam dyan, shout out sa inyo. Alam nyo na kung sino-sino kayo. Nabanggit ko na kayo. Okay? Siguro naman ngayon, maliwanag na rin sa inyo. Dahil nilinaw na ni Pinuno Ka-Business na magpaalam kayo. Wala namang problema Walang mali sa pagtulong. Salamat at tutulungan nyo sila Jonathan. Pero pwede namang hindi i-vlog kung wala kayong pahintulot na na-approve si Pinuno Ka-Business na i-vlog nyo sila Jonathan. Diba? So, napaka-basic, napaka-grade 1 lang yung magpaalam, respeto. Sa unang alam nyo naman na, 2 taon na tinutulungan ng Ka-Business family itong mag-inang ito. Tapos ngayon, i-entrada kayo, papasok-pasok kayo sa buhay ni Jonathan para views lang talaga. Yun ang sinasabing views lang. Ginamit nyo lang ang mag-ina. Hindi naman totally tulong ang ginawa ninyo Naghatak lang kayo para kayo magkaroon ng views. O ngayon, sige. Siguro naman, makapal ng mukha ninyo kung uulit pa kayo, napuntahan pa si Jonathan para i-vlog. Sobrang kapal na ng mukha ninyo. Malinaw na yung wala talaga kayong respeto dito. So, dahil nga, nandoon na si Pinuno, kinausap nito si Myra, at talaga namang walang alam sila Jonathan. Tinanong ba ni Pinuno, hindi mo ba sinabi sa kanila kay Jonathan, Myra, na Ate Myra, na kung ano yung napag-usapan natin na mag-eksperimento tayo, another strategy para magbago ito sila Jonathan. Walang sinabi si Ate Myra, hindi alam nila Jonathan kung yun nga yung plano ni Pinuno Ka-Business para turuan sila ng leksyon. Wala. So ngayon, alam na natin na talagang totoo na may ginawa ito sila Pinuno na hayaan muna dyan kung anong gusto nila Jonathan. At
alam naman natin na hindi talaga bibitawan ni Pinuno Ka-Business ang mag-inang ito. Dahil sumumpa na nga siya eh. So, kailangan lang talaga na dikdikin ang utak ni Jonathan para maintindihan, mag-absorb sa isipan niya yung ginagawang sakripisyo ng ka-business family na hindi lang para sa views. Kasi nga, may na naman ang views ni Jonathan eh. Yung gusto talaga dito nila Pinuno is matulungan talaga yung mag-inang to dahil kailangan nila ng tulong. Yun eh. Ba? So, ito, anong araw na ngayon? Saturday. Pumunta sila Pinuno doon, siguro Thursday yun kasi sabi niya babalik sila ng Friday. Kung ano yung desisyon doon nila Ate Myra, kung papayag yung may-ari sa kabilang kwarto na babalik ulit doon mangungupahan sila Jonathan. Kasi doon naman ang gusto nila eh. At harinaway pumayag yung may-ari, ano? Kasi nga sabi na Pinuno, isasakripisyo niya, yung bubong kasi tumutulo na. Papalitan nila yung bubong. May matulugan lang ang mag-ina na ito. Kasi wala namang ibang ano eh. Doon talaga nila gusto eh. Doon talaga. Kaya yun. So sana, nung Friday na yun, sana may resulta na pumayag yung may-ari. Pero what if hindi pumayag? Kasi alam naman nila, ang problema kaila Jonathan, hindi marunong maglinis, namamaho, nangangamoy, kahit may tubig, hindi naliligo. Yun ang problema. Kaya tama talaga yung sabi ni Pinuno dahil doon sa sa lote nila kay Sir Wakiwak. Doon talaga. Ang lawak nun. Walang kapitbahay, walang magreklamo sa amoy ng mag-ina. Kaya lang malayo yun. Diba? So, sana maging okay yung result na meron na silang malilipatan ulit. At ano kaya ang magiging reaksyon dito ng mga, sabi nga ni Pinuno, betre. Yung mga nanulot na i-vlog ang mag-ina. Nahimik kayo ngayon, ano? Ano kaya ngayon ang gagawin ninyo? Mga ngatwiran pa ba kayo kay Jonathan na sasabihin ninyo si Jonathan talagang pumunta doon? Na hindi ninyo plinano, na kunya-kunyarian, nahanap kayo doon ni Jonathan. Talaga naman, tatlong, pati yung upload ni Buddy na pumunta siya doon sa kila Renji. Ganon din na araw yun eh. Ganon din na araw na upload eh. Magkakasabay sila, oras lang ang pagitan nila eh. Ang galing magdrama ng mga ito. So, shout out sa inyong lahat, Ngayon, yung mga nagbibigay ng mga negatibong komento kay Pinuno Ka-Business, siguro naman ngayon, malinaw na sa inyong lahat ang mga plano at ang mga nangyayari na talagang nabypass na naman si Pinuno sa mga pinaggagawa ng mga ito, mga kaibigan niya kuno na sumulot na i-vlog ito sila Jonathan talaga. Respeto. Matuto tayong rumispeto. Ha? Spell ko pa, hindi naman na siguro kailangan. Pambihira, buhay na to. O, yung mga kasamaan kong mga reactors dyan, hindi tayo nagkamali sa ating mga naiisip at sa ating mga sinabi sa mga reaksyon patungkol dito sa mga nangyayaring pag-ikot-ikot ni Jonathan. Sinamantala nila yung kahinaan ng tao na alam nila na talagang halos desperado na si Jonathan na, pero yun, naglinis siya doon sa tapat nila Buddy para makakuha ng makakain, bigyan siya ng pera. Tama lang yun, di ba? Sabi ko naman, tama lang yun eh. Kaya lang, yung mga ganong galawan, kung walang permiso talaga sa ka-business, hindi na kailangan i-vlog. Gusto mo tumulong sa tao na alam mo nang mayroon nang nagbablog sa kanila, wag yun ng camera. Di ba? Ganon lang yun. So, yun na muna part 2. Antayin natin ng susunod na upload ni Pinuno Ka-Business. Sa susunod na pagbabalik niya doon kila Jonathan or yung mga kagwangs kung talagang may matitirahan na ulit ang mag-ina na ito. So mag-iingat po tayong lahat. Wala po muna shout out in general to my 3,000 plus subscribers. Salamat po sa suporta ninyo. Mag-iingat po tayo palagi. Please pray kahit saan tayo magpunta. At sana bago tayo mag-comment, nasa mga comment section, ang dami dyan eh. Siyasatin muna natin yung kabuuan ng mga pangyayari sa buhay nila Jonathan. Alam natin na hindi yan bibitawan o pababayaan nila Pinuno Ka-Business. Pero itong last chance na nila ito ngayon. Last chance na yan na pag hanapan ng matitirahan ulit. At ito si Jonathan talagang hindi nagbago yung kanyang pag-uugali. Saltik. Mismo sinabi ni Pinuno Ka-Business, wala na, last na yun. Wala na. Hayaan na niya. Bibitaw na talaga siya doon sa time niya. Once na nakita niya wala pa rin. Wala pa rin nangyari kay Jonathan. So hayaan na niya. So may chance na kayo, yung mga gustong sumalo kay Jonathan, paghanda nyo na yung house and lot para sa kanilang mag-ina. Kasi yun naman ang pangarap ni Jonathan eh. Diba? So, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Mahirap magsalita ng tapos kasi
Wala pang period eh. Habang buhay, sabi nga Nuno, habang buhay may pag-asa, tuloy-tuloy ang buhay. Ay, ang daming pagsubok dumarating. So hanggang dito na muna. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa aming lahat. At to God be the glory.